America has said something about Filipinos that you should know. A lot of people linked this video over and said, you should know, Vision, just like the title implies. And so, I'm really excited to check this out. Come join me. Let's go. Alam mo ba na may sinabi ang Amerika tungkol sa mga Pilipino na tila nakakakilabot kung iisipin? Hindi ito headline sa mga pahayagan. Hindi rin ito madalas marinig sa mga balita. Ngunit sa mga pribadong pagpupulong at ilang diplomatic talks, may isang pahayag na paulit-ulit nilang binabanggit. Filipinos are the secret weapon of Asia. I mean, this isn't of course, but a lot of people actually don't know this, right? Being the secret weapon. And of course, the kindness and the beauty of the Philippines is all there. But I definitely would agree that being the secret weapon in the sense that they occupy a space that is crucial, right? For shipment, for a lot of different things, for having one of the most sacred archipelagos and just being like one of those places that has the unique animals that are actually going extinct, unique fishes. And of course, those are like simpler things. But even if we were to talk about importance in terms of economics, that's obvious, right? Like the area that they occupy is near like this shipment that is like it's actually the most necessary area that if without it, I feel like, not even I feel like, it's just a fact. All of the shipment that is going to other places and transporting would just be ruined without the Philippines being there and being able to take care of that spot, especially like rice and so many other things. There's Isang exaggerated na pahayag kung tutuusin. Pero sa likod nito, may malalim na kahulugan. of course there's a deep meaning. Yeah. Bakit kaya ito nasabi ng Amerika? At bakit nila tinawag ang mga Pilipino na lihim na sandata ng Asya? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yung napakalaking Maraming tulong salamat para po sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Sa usapin ng geopolitics, hindi maikakaila na malaking interes ang ibinibigay ng Amerika sa Asia-Pacific region. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at ilang bansa sa Asia, lalo na sa usapin ng Taiwan, South China Sea at seguridad sa rehiyon, isa ang Pilipinas sa itinuturing na pinakaimportanteng kaalyado ng United States. Ngunit, hindi lang lokasyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang Pilipinas sa Amerika. Hindi rin ito dahil lang sa pagkakaroon nila ng mga base militar sa bansa o sa pagiging malapit ng bansa sa Taiwan, sa China o sa mga tinatawag na conflict zone sa Asia-Pacific. Yeah, that's one of the biggest things, right? Is a conflict zone and having all of these issues happen so often because of it, especially being in the Ring of Fire. It doesn't matter. It's still so impactful what the Philippines provides. Ang tunay na dahilan ay ang mismong mga tao, ang mga Pilipino. Ayon sa isang retired U.S. intelligence officer, if there's one thing the U.S. has consistently relied on in Asia, it's the Filipino workforce. Quietly effective, globally trained, and deeply loyal. Pero bakit nga ba kinatawag ng Amerika na secret weapon ng Asya ang mga Pilipino? Saan ba ito nagsimula? Balikan natin sandali ang kasaysayan. Taong 1898, matapos ang Spanish-American War, naging kolonya ng Amerika ang Pilipinas. Sa loob ng mahigit 40 years, naimpluwensyahan ng wikang Ingles ang mga Pilipino, sistema ng edukasyon at demokratikong pamamahala ng Amerika. Ngunit sa halip na mawalan ng sariling pagkatao, ang mga Pilipino ay natutong umangkop, hindi lang sa kultura ng Amerika, kundi sa kultura ng mundo. Kaya hindi na nakapagtataka na ngayon, sanay ang mga Pilipino na makisalamuha sa iba't ibang lahi. At sa mata ng Amerika, napakabihira ng ganitong katangian. Oh, of course. A bridge between East and West. Yan ang turing nila sa mga Pilipino. Ayon sa isang ulap ng Foreign Policy, isang American news publication,
Kung may lahing kayang magtagumpay sa larangan ng teknolohiya, healthcare, komunikasyon at international relations, ito ay ang mga Pilipino. Anila, Filipinos are not aggressive. They're not domineering, but they're capable, hardworking, smart, and above all, trustworthy. trustworthy. 100%. ngayong 2025, tinatayang nasa 2.3 milyong mga Pilipino ang nagtatrabaho sa labas ng bansa. They're consistent. Sa healthcare, libo-libong Filipino nurses ang nagsisilbing backbone ng mga ospital sa United States. Yeah. Sa tech industry, maraming Filipino engineers at developers ang nagtatrabaho sa Google, Microsoft at Apple. Sa aviation, in demand sa Middle East ang mga piloto at aircraft technician na Pilipino. At maging sa militar, libo-libong mga Pilipino ang nagsisilbi sa US Armed Forces. Oh, yeah. Lingid sa kaalaman ng marami, mahigit sa 150,000 Filipino na ang naging bahagi ng US Armed Forces. Which is crazy, dude. Marami sa kanila ay ginawaran pa nga ng medalya ng katapangan. Sabi nga ng isang US Navy Admiral, Filipinos bring heart, resilience, and discipline. Everything a soldier should be. That's why we Wow. keep trusting them. ngayon, ang tanong ay, ano nga bang meron sa mga Pilipino? They're consistent. I mean, what else can you say? The most consistent people consistently showing you what it is about them, of course. Of course you can trust them. Una, adaptability o kakayahang umangkok. Kaya ng mga Pilipino na makisama kahit kanino. Marunong silang mag-adjust at makibagay sa iba't ibang lahi at kultura. Pangalawa, komunikasyon. Sanay ang mga Pilipino sa wikang Ingles, kaya't madali para sa kanila ang pakikipag-usap sa ibang lahi. Pero hindi lang ito tungkol sa wika. Ang mga Pilipino ay marunong makinig, umintindi, at makipagkapwa-tao. Pangatlo, emotional intelligence. Yeah. Habang ang iba ay nakatuon lamang sa teknikal na aspeto ng pagtatrabaho, ang mga Pilipino ay nagbibigay ng puso. Hindi lang basta trabaho ang iniisip nila, kundi ang kapakanan ng mga taong pinaglilingkuran nila. Ang init, ang malasakit, ang paraan kung paano nila ginagawang mas magaan, mas kalmado, at mas ligtas ang isang silid. Oh, bro. Hindi iyon maituturo at tiyak na hindi rin mapepeke. Ayon nga sa ulat ng Brookings Institution, isang respetadong research group sa Amerika, Filipinos combine cultural empathy, English proficiency, and global adaptability. These are soft powers that no other Asian country Wow. holds in this combination. ito mismo ang mga katangiang hindi mapapapapa ng teknolohiya o kahit na anong uri ng AI. Ito ang di nakikitang sandata ng lahing Pilipino. Sa makatwid, ang secret weapon na sinasabi ng Amerika ay hindi sandata ng digmaan, kundi sandata ng pagkatao. Yeah, and of growth. Ang lakas ng loob sa gitna ng krisis, Exactly. ang ngiti sa kabila ng pagod, ang pagtulong na walang hinihintay na kapalit. Kapag may global crisis, sino ang palaging handa? Filipino volunteers. Kapag may kakulangan sa frontline workers, Filipino nurses. Kapag kailangan ng customer service experts, Filipino call center Yes. agents. At kapag kailangan ng taong kayang mamuno ng mahinahon, may pakikipagkapwa at respeto sa kultura, Filipino managers. Sa kabila ng lahat ng ito, tahimik lang ang mga Pilipino. Hindi nadyayabang, hindi nadahangad ng spotlight. Exactly, dude. Ito ang dahilan kung bakit ayon sa isang CIA policy memo noong 2022, The greatest soft power asset the Philippines Wow. has is its people. ngayon, kung ganito kataas ang respeto ng ibang bansa sa mga Pilipino, lalo na ng Amerika, bakit tila hindi ito nakikita ng mga Pilipino sa sarili nilang bayan? Araw-araw,
may mga Pilipinong kailangang umalis ng bansa para lang mabuhay ang pamilya. May mga kabataang nangangarap mag-abroad agad pagkatapos ng kolehiyo. At may mga profesional na mas pinipiling maglingkod sa dayuhang lupa dahil alam nilang mas pinahalagahan doon ang kanilang kakayahan. Nakakapanlumo, hindi ba? Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi nawawala ang pag-asa. Dahil unti-unti, napapansin na rin ng buong mundo ang halaga ng Pilipino. Exactly. Hindi lang bilang manggagawa, kundi bilang leader, innovator, at tagapagtaguyod ng kultura ng malasakit. And there will be growth for the Philippines. Hindi ito dahil sa mababang regardless. pasahod o cheap labor gaya ng madalas ikabit sa mga Pilipino. Yeah, exactly. Ito ay dahil sa kalidad ng puso. At yan ang hindi kayang tumbasan ng dolyar. Kaya't sa Wow. bawat OFW na nagtipis ng lungkot sa abroad, sa bawat guro, nurse, engineer, seaman, caregiver, artist o sundalong Pilipino, ikaw ang tinutukoy ng Amerika na secret weapon of Asia. Wow. Yo, what an awesome video. I think the main thing too that I take away from this is the fact that you need to understand that if it was only about the money, let's say for America, at that point, what would happen is there would just be so many disrespectful and rude people just all there. And of course there is in America, but I mean in the sense of workers when it comes to Filipinos, but that just isn't the case. When you have a consistent people who are not only loyal, but like heartwarming, they make sure that you are okay before anything else. And on top of that, you start to notice, okay, well, these people are not only consistent, but they want to be here because they want to be valued. And while being valued, they want to make sure that you are valued as well. It's a win on top of a win. It's beautiful. And honestly, the Philippines is growing economically as well. And so much is happening. And so I just love the Philippines, man, especially having been there for a while. I loved it, man. And I will be going back soon. I love you guys. Thank you for linking us over. Till next time. Peace. How good you been living? Wait, how good you been living? I've been living too good for you. I've been living too. Did what I did and I do it again. Every move that I make, I ain't feeling repent. Nobody believes to believe it's a friend, and you question your moves like you really won't end.